Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ferrol Boss Steve. Shoutout kay Michael Hagokoy. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kung hindi dahil sa tulong ng ilang katulong sa likod niya, natatakot akong maupo talaga si Fang Biao sa lupa. Siya yun, ang kaibigan ng Ice God. This shows that, nakasimangot din ang matandang Mr. Chai. Sa kabila ng mga naunang haka-haka, nabigla pa rin siya nang talagang nakita niya ang ganitong sitwasyon dito at ngayon. Tingnan mo ang ginawa mo. Mahinang saway ng matandang Mr. Chai at nagmamadaling tumakbo. Pagkatapos ay itinulak niya ang bantay ng kulungan at hinawakan ang panggalan ng may paggalang, "Batang Zia, ikaw. Bakit ka nandito?" Doon, matapos mabigla sa parisukat na relo na pinagalitan ng matandang Chai, bigla niyang napagtanto na nakagawa ito ng malaking pagkakamali at nagmamadaling tinanggap siya sa gulat. Gayunpaman, sa pagtulong ng matandang Chai sa panggalan, walang gaanong nagawa ang matalinong square watch, ngunit diretsyong sumugod, sinipa niya ang bantay sa kulungan ng diretsyo sa lupa. Napakatapang mo. Ang mga bisita ng pamilya Fang ay nangangahas na maging tamad. Gusto kong mamatay ka. Halika dito. Galit na sigaw ni Fang Biao. Oo, ay drag mo ako sa mga piraso, at pagkatapos ay ihagis ito para pakainin ang aso. Malamig na uminom si Fang Biao. Sa ganoong malaking kaganapan, ang pagpapatahimik ay sa isang banda, at ang pagtulong sa mga bisita na iwaksi ang kanilang galit ay sa kabilang banda, at ang mga malas na gwardya ng bilangguan ay natural ang unang kumilos. Nagulat ang mga bilanggo nang marinig nila ito. Isa-isa silang mabilis na lumuhad at humingi ng awa. "No, Master, it's none of our business. May mga ulo ang mga hinaing at may mga may-ari ang mga utang. Ang mga ito ay nagbabantay lamang sa kulungan. Ano ang kanilang negosyo?" Bahagyang sinabi ni Panggalan sa oras na ito. Nang marinig ang mga salita ng Panggalan, halatang medyo natigilan si Fang Biao, at sinabi sa kanyang puso na ito ay kakilakilabot. Alam niya na maaaring hindi matuloy ang dula, ngunit sa kanyang mukha, nakangiti pa rin siya. Nang magsasalita na sana siya ay muling bamuka ang bibig ng Panggalan, "Kung may sasabihin ka, magtanong ka lang. Dapat kong sabihin na kung ayaw mong malaman, babalik ako sa kulungan." Pagkababa ng boses, tumalikod ang Panggalan at naglakad pabalik. Sa poster na ito, ano ang problema? Agad na matandang Mr. Chai. Hinawakan ang Panggalan, "Batang Zia, dahan-daang magsalita." Batang Zia nang makitang tumigil ang Panggalan, ang matandang Mr. Chai ay bamantong hininga, "Batang Zia, ano ang problema? There's the mess with someone here." "Nako," sinabi ni Mr. Fang, na minalas namin ang isang medyo may edad na babae. "Hindi, ang matandang babae. Sabi namin hindi, kailangan niyang sabihin na oo, at pagkatapos ay ikinulong siya." Panggalan Wei. Nang marinig ito, tinitigan ng matandang Mr. Chai si Fang Biao sa kanyang matandang mata na puno ng galit. Kung gayon, talagang isang magandang bagay ang ginawa ng anak ni Fang Kun. Natigilan din si Fang Biao at bahagyang ibinuka ang kanyang bibig, desperadong tumingin sa selda, kasabay nito ang pagkalito ng buong tao. "Di ba sabi ng jailer isang tao lang ang nahuli niya?" "Siguro, Kuner." Sandali lang nalitaw si Kuner at napagkamalan na kaibigan ng Diyos ang yelo. Nang sabihin ito ni Fang Biao, sa wakas ay nakita niya ang isang kislap ng pag-asa sa kanyang puso. Hanggat hindi niya nahuhuli ang Ice God, kahit hindi masyadong seryoso, everything would turn for the better. Bahagyang tumango ang matandang Mr. Chairong na sinang-ayunan naman niya, kaya naman nabawasan ng husto ang galit sa mga mata niya. Ice God smiled, malamig na tumingin si Fang Biao, at inilipat ng ilang katulong ang bench habang hinihintay siyang maupo,
idiniin din nila ang kanyang mga braso at binti kay Fang Biao at nagbuhos ng isang tasa ng tsaa ay hindi ang pinakaseryoso, pagsilbihan mo lang. Ang mga kaibigan ni Bing Shen, at maaari mong gawin ang mga malalaking bagay sa maliliit na bagay at maliliit na bagay sa wala, ito ay kay Fang Biao gaya ng kanyang dinadala tsaa at handa ng ipasa ito, biglang bamuka ang bibig ng pangolin, kung tama ang pagkakaalala ko, tila nakakulong siya sa piitan, biglang sigaw ng sabay, pa, piitan. Hindi na kailangang magsabi pa tungkol sa kahulugan ng salitang ito para sa pamilya Fang o para sa lumang henerasyon tulad ni Mr. Chai, Daya. Ang mga binti ni Fang Biao ay malambot, at ang kanyang katawan ay walang pakiramdam na tumama sa kahoy na mesang nasa likuran niya. Itinulak lang niya ng ilang metro ang mesang kahoy. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi niya maasikaso ang mga ito, at kahit na ang mga tagapaglingkod ay nakalimutan na pumunta upang tulungan siya. Iyan ang lugar kung saan nakakulong ang pinakamabangis na tao. At the same time, it also means that the people locked there will enjoy the worst environment. Kung ordinaryong tao lang, bakit? Bakit Diyos ng Yelo? Tingnan mo ang ginawa mo. Doon, ang matandang Mr. Chai ay nagulat at nagalit. Kahit na wala siyang intersection sa Diyos ng Yelo, bilang isang taong disyerto, sinusuportahan niya ang kanyang sariling Diyos na Yelo, na nakaukit sa kanyang mga buto. Ngayon narinig ko na nakakulong ang Ice God sa lugar na iyon, paanong hindi siya magagalit? Nang lasing si Fang Biao, lumambot ang kanyang mga binti at paa, natisod siya ng ilang beses, at sa wakas ay napaupo sa lupa. Oo, anong ginagawa ng kanyang pamilyang Fang? Ano pa ang hinihintay mo? Iligtas mo ang mga tao, galit na saway ng matandang Chai kahit nagmamadaling lumabas. Natigilan si Fang Biao. Sinulyapan niya ang ilang gwardya ng bilangguan at nagutos, tulungan ang young master na bumalik sa likod bahay at magpahinga. Isa-isa mo akong pagsilbihan. Makinig ng mabuti, sa sumunod na segundo, nagmamadaling lumabas si Fang Biao kasama ang isang grupo ng mga katulong at sinundan ang mga yapik ni Chai Rong. Nang makalabas sila sa selda, naglakad sila patungo sa pinakamalalim na lugar sa kahabaan ng trail. Malamig sa gabi, at hindi sila masyadong nag-eehersisyo, ngunit sa oras na ito, lahat sila ay pinagpapawisan. Hindi ba malinis ang kulungan? Nag-aalalang sabi ng matandang Mr. Chai habang naglalakad. Malinis. Lalong natulala si Fang Biao. Hindi niya masasabing malinis ang ordinaryong selda, at hindi na kailangang isipin ang kulungan. Gayunpaman, pagkatapos ng kaunting pag-iisip, tila nalaman ni Fang Biao na iba ang ibig sabihin ng tinatawag na kalinisan ni Ji. Chai. Ngunit halos isa sa alang-alang ang ibang bagay, ang mukha ni Fang Biao ay naging mas mapatla, ang mamamatay tao ay buhay pa, ano? Nagulat ang matandang Chai at pinigilan ang kanyang galit. Ngunit huwag kang mag-alala, matandang Chai. Bagamat buhay pa ang mamamatay tao, nagpadala ako ng isang tao upang ikulong siya ng 4 na tanikala. Kung wala siyang susi ng pamilya Fang, hinding-hindi niya ito matatanggal. It's so good. At least hindi ka matandang tanga, tumanggo ang matandang Chai. Makalipas ang 2 hakbang, may bigla siyang naalala, ang susi ng Fang mo. Walang iba maliban sa iyo. Halimbawa, ang anak mo. Halatang tumayo si Fang Biao sa kanyang pwesto. Sa kasamaang palad, may 2 susi, ang isa ay kinuha ni Fang Biao, at kinuha ni Fang Ko ng isa. Damn it, he can't. Malungkot na bulong ni Fang Biao. Fang Biao, mayroon kang mabuting anak. Nakita ni Chai Rong ang sitwasyon at alam niya ang tungkol dito. Malamig siyang uminom, huwag mo akong sisihin sa hindi ko pagpapaalala sa iyo. If something goes wrong at the Ice God's side, matatapos ang pamilya Fang mo, huwag mong sabihing utusan ang buong desert world sa oras na iyon. Isipin mo muna kung paano ipapaliwanag sa mga tao sa desert world, walang aso ang ama ng tigre. Haha. Magaling talaga siyang aso anak. Mula ngayon, mas mabuting ipagdasal mo na sana ay hindi matanggal ng maldito mong anak ang kadena. Pagkababa ng boses, binilisan ni Chai Rong ang lakad, naiwan na lang. Si Fang Biao naganap na tulala sa kanyang orihinal na lugar. Oo, kung may nangyari sa Ice God, hindi niya alam kung ang pamilyang Fang ay magiging sa hinaharap ngayon. Sa pag-iisip nito, mabilis na sumunod si Fang Biao nang dumating ang isang grupo ng mga tao sa pintuan ng kulungan na humihingal,
Hindi napigilan ni Fang Biao ang paglunok ng isang subo ng tubig at ibinuka ang kanyang bibig nang mabuksan ang pinto, ang kamay na may hawak ng susi, bahagyang nanginginig at gumalaw sa ere, nais niyang buksan ito ng mabilis. Ngunit, natatakot siyang buksan ito at makita ang isang eksenang hindi niya gustong makita sa sandaling bumukas ang pinto at ang kamatayan ay determinado. Ano pa ang hinihintay mo? Hintayin mong lumamig ang Diyos ng yelo. Umungol ang matandang Mr. Chai. Namulat ang relo ng kabayo at mabilis na ipinasok ang susi. Sa dagandong, dahan-daang bumukas ang tarangkahan ng kulungan, at halos kasabay nito, nakita ng relo ni Fang, isang bagay sa loob sa pamamagitan ng siwang ng pinto sa sandaling iyon, nanlambot ang kanyang mga paa at diretsyong lumuhod sa lupa. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Okan mga pader. Ang gulo. Sa isang sulyap pa lang, nasabi na niya kung gaano kabanggas at matinding pakikibaka ang natagpuan sa ilalim ng kulungan. Bahagyang ibinuka ng matandang Mr. Chai ang kanyang bibig, at natigilan. Ang hindi kilalang kutob ay dahan-dahan ding bumangon mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kaya miserable, Ice God, siya. Fang Biao. Fang Biao. Mapait at galit na sigaw ng matandang si Mr. Chai. Si Fang Biao ay bulag din. Kung titingnan ang sitwasyon sa kulungan, hindi siya nakabawi ng mahabang panahon. Fang family, hintayin mo ang libing. Sa isang malakas na buntong hininga ng galit, bumangon ang matandang Mr. Chai at nagmamadaling pumunta sa kulungan. Si Fang Biao ay dekadente at nakaluhod doon. Ang kanyang mga mata ay nasa ulirat. Hindi niya alam kung bakit saglit. Hanggang sa makita niyang nagmamadaling pumasok ang matandang Chai, dali-dali siyang bumangon sa lupa. Go. Go. Call. The villain to me. Tumango ang katulong at nagmamadaling bumaba. Tumingin ng malalim si Fang Biao sa loob ng bilangguan, saglit na nag-alinlangan, bahagya pang napatetag ang kanyang katawan, dahan-daang tumayo, bumantong hininga, hinayaan ang kanyang mga katulong na tulungan siya, at nagmamadaling pumunta sa bilangguan. Malalim at mabaho ang kulungan. Nang muntik nang pumasok ang isang grupo ng mga tao, hindi nila napigil ang kurutin ang kanilang mga ilong. Nang bumaba ang party sa ibaba, nakita nila ang kulungan sa kanto at hindi nila maiwasang makahinga ng aircon. Ang bilangguan ay napakaseryosong nasira dahil sa stress. Kasabay nito, tila sinasabi kung anong uri ng malupit na karahasan ang nangyari dito. Biglang bumunot ang sulok ng bibig ni Fang Biao at sumile ang isang malabong ngiti sa kanyang mukha. Gayunpaman, hindi ito isang masayang ngiti, ngunit isang mapanoksong ngiti sa sarili. Dahil ang baluktot na kulungan, sa oras na ito, sa kanyang paningin, ay parang kabaong na ginamit niya pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ice God, ang matandang Mr. Chai na nagmamadaling sumigaw sa piitan, hindi alintana ang mga iyon. Walang umalangaw-ngaw sa walang laman na selda. Isang echo lang ang narinig mismo ni Mr. Chai. Ang puso ng matandang Mr. Chai ay kalahating malamig. Tumingin siya sa paligid at nagmamadaling naglakad patungo sa loob. Biglang, nang dumaan siya sa selda ng Han 3,000, biglang tumayo ang matandang Mr. Chai. Diyos ng yelo. Nang marinig niya ang boses sa harap, dumilat si Fang Biao at nagmamadaling sumama sa mga tao. Pagdating ko sa pinto, nakita ko si Around na nakahiga sa loob. Ang buong pagkatao ni Fang Biao ay biglang huminga ng masama. Okay, okay. My eyes God, you, I call you, bakit hindi ka sumasagot? Sabi ni Chai Rong habang nagmamadaling pumasok sa kanyang selda at sinubukang tulungang makabangon si Aaron. Kaya kung sagutin ang sigaw ng isang preso. How dare I answer his cry? Nakakita ka na ba ng Diyos sa bilangguan? Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, ang lahat ng mga taong naruroon ay nagsabi ng masama sa kanilang mga puso. Ang matandang Mr. Chai ay ngumiti ng alanganin, hindi pagkakaunawaan, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Oo, Ice God, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ikaw, paano ka magiging preso? Halika. Anong ginagawa mo? Bilasan mo na maglingkod sa Diyos ng yelo. Mabilis ding ngumiti si Fang Biao. Matalinong tumango ang ilang katulong. Gayunpaman, sa pintuan pa lamang, ikanaway ni Aaron ang kanyang kamay, hindi, pumunta sa kulungan at kulungan ng maayos. Paano maglilingkod ang sinuman? Diyos ng yelo, mahilig kang magbiro ng matanda.
Paanong magiging ganito ang lugar na iyong tinutuluyan? Kasama nito, si Fang Biao mismo ang pumasok sa selda at nakipagkamay kay Mr. Chai para tulungan si Aaron. Anong ginagawa mo? Kumunot ang noo ni Aaron at tumingin sa dalawang tao. Bagamat hindi ako Diyos, at least disenteng tao ako. Gusto ninyong makatakas ako sa kulungan? Tanong ni Aaron. Nang marinig ito, biglang gumalaw ang mga kamay ni Mr. Chai at Fang Biao sa pwesto. Obviously, Ice God was unwilling to go. Nangangahulugan din ito na galit ang Ice God sa matanda. Sa pag-iisip nito, biglang tumangala si Mr. Chai sa Square Watch at itinuro ang ilong ng Square Watch. Sa sobrang galit niya ay hindi siya makapagsalita, ikaw. Labis ding nanlumo si Fang Biao. For a time, natigilan siya at hindi alam ang gagawin. Halos kasabay nito ang bahagyang paggalaw sa pintuan ng kulungan. Tumangala sila at nakita si Fang Kun na paparating kasama ang maraming tao at mga kabayo. Bagamat alam ni Fang Kun na alam ng kanyang ama na lihim niyang ikinulong ang mga tao sa bilangguan, ang kanyang mukha ay napakawalang interes pa rin sa oras na ito. Para sa kanya, hindi ito bagay. Ama, nang makitang nakangiti ang mukha ng suwail na anak na ito, nagsimulang kumagat ang mga ngipin ni Fang Biao. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!